Very much for again showing that video for us for giving us a chance to clarify the context of that video. Yan nga ma'am, kitang-kita naman natin kung hindi natin ginawa yon. Sasama ba ng kusa si President Duterte na sasakay sa eroplano kung hindi natin i-escalate ang ating Ang mga... sinasabi niyo, General Torre, gawain at tamang gawain ng kapulisan ang magbanta, kaladkarin at gumamit ng dahas sa sino mang i-aarestuhin nila? Ma'am, may time na nga ina-arresto natin, tinututukan pa natin ng baril eh. So that is in the force continuum. Kaya okay to. Ibig sabihin ma'am, presence lang natin, kausapin lang natin, that's the first step, okay yan. Hindi nag-comply, lalabas tayo ng non-lethal weapon. Hindi pa rin nag-comply, we escalate on the other tactics that is deemed necessary and allowed by law na gamitin Allowed by natin. law? Sigurado ka ba? Yes, ma'am. Talaga? That is part allowed by law and by regulations, the appropriate measures to ensure that the person is taken into physical custody. Eto naman tayo sa mga nangyari doon sa Villamor na, no, sa 250th. Ano na ang nangyari doon? Gusto lang natin malaman at itatanong kung ano nangyari dahil nandito na tayo, no? Umabot na tayo sa Villamor. Was there a time na may binantaan ka o tinakot o pinagsabihan kung sino man doon? At the end of the day, ma'am, everything that happened in the 250th wing is for the purpose of bringing the former president to the plane peacefully. So, nandun yung continuum on the application of forces. So, nandun yung pakiusap muna na ginawa namin simula pa nang siya ay ma-take into custody up to nang isasakay na siya. So, continuum forces, pakiusap and everything. And kailangan there's always a time to tell them that... Parang hindi na pakiusap ang nangyari. Yes, ma'am. Kasi inaresto na ninyo si Attorney Medialdeo, sabi ninyo, obstruction of justice, tama? Force continuum, ma'am. At Na hindi sinabi na nila sa ninyo doon pakiusap. sa last hearing natin, under oath, sinabi naman ninyo na talagang hinandcuff ninyo at binasahan na ninyo ng Miranda, Because tama? on the force continuum, ma'am, pataas ang application of force. Pinakiusap ko, 10 oras na nakikiusap, hindi masunod, and alas 12 na, mag-alas 10 na, lilipad ng aeroplano, Pero teka, in-elevate ko ng konti. So I became nandidiin ka forceful na. at that time. Okay. Pero ang tanong, bakit inaresto? May paghadlang ba sa proseso ng batas? May tunay ba na obstruction of justice? May panahon ba na pinigilan ni E.S. Medialdea kung sino man testigo na magsalita? Binago ba niya? Sinira ba niya yung mga dokumento? Tinago ba niya ang makakatakas na suspect? Lahat ng obstruction of justice, may pekeng pangalan ba na binigay? Pinagtatanggal niya na paglitis ng isang krimen? Lahat ba yun? Talagang obstruction of justice? Alin bahagi dyan ng obstruction? Ang specific po ng ginawa ni E.S. Medialdea para siya ay aking arestuhin sa obstruction of justice, he prevented me from taking physical custody of President Duterte so that he can be boarded on the bus that will bring him on the plane. Yun na, ma'am. Kaya part yun, I read him his right. Kaya pataas na pataas, ma'am, ang level ng... So talaga How did he prevent you? Kasi ang nakita ko naman, naglagay lang naman siya ng upuan dun para upuan ng dating Pangulo. He's placing himself between me and the former president, ma'am. Umarang siya. Kaya ba niyang harangan yon? Daan-daan pulis ang kasama mo? Lemonade Kitchenomics. Umarang siya. Kaya ba niyang harangan yon? Daan-daan pulis ang kasama mo? Ako, ma'am, personal na hinarang niya, which is kailangan ko siyang alisin so that I can actually order my men to take custody of the former president and bring him to The Hague. Ang dami-dami po ninyo. May kakayahan ba o kapangyarihan si E.S. Medialdea na hadlangan ka at yung libo-libong kapulisan na dalhin si PRRD sa Hague? Yes, ma'am. Kasi nung nandun siya, hindi namin nagawa. Pero inaresto ko siya, nagawa namin, ma'am. Tama ba yun? Klaro ba kayo na ang ginawa lang, ang sinabi nyo sa last hearing, ang sabi ninyo, he was blocking my way, preventing us. He placed another chair at the side of the president for the former president to sit. Yun lang, naglagay lang ng upuan. Obstruction of justice na ba yan? Opo, ma'am. Kasi, ma'am, kung hindi siya umalis doon, hindi namin talaga maisakay sa bus si former president. Kaya nga... Dahil lang sa isang upuan? No, ma'am. Pag umupo siya uli, problema na uli yun, ma'am. Paano namin siya mapalakad? Di, bubuhatin namin siya. Libo-libo Which is, I really naman don't kayo. want to do.
Yes, ma'am. Apakaklaro naman sa PD 1829. Yung obstruction of justice, iilan lang naman ang patakaran, ilan lang yung pamamagitan para obstruction. Wala namang sinasaad doon na, lalagyan mo ng upuan para maupo yung matanda. Meron bang ganun? Ma'am, basta ang bottom line lang po dito, ma'am, after he was removed from the area, wala pang 5 minutes, ma'am, the former president said, let's go. Kaya siya ay sumakay ng What bus. particular mode? Wag mong gawing justification yan na General Torre na porque nahankap mo na si A.S. Medjaldia, 5 minutes, nadala mo na kaagad si Pangulong Duterte sa aeroplano. Ang tanong dito ngayon, yung paghankap mo ba, ano justification mo? Yun lang naman. Yun lang naman, bakit? I stand by it, sir. I read him his rights and tell him what law he's violated, and I arrested him and told him exactly what is the basis of my arrest for him. And lawyer siya. Sumama naman sa akin, sir, ng maayos, si A.S. Medjaldea. Actually, hindi ko na Sino hindi nailagay ang- sasama doon? Kadami ninyo doon. Kaya nga, Hinkap sir. na ninyo. Ganun lang talaga, sir, siguro. Dahil there's really a need to put an end on everything at that night na kailangan matapos na yung situation. Balik tayo. Ilang beses mo na inulit-ulit. Hulihin si President Duterte at dalhin sa daig. Yun talaga mission mo. Yes, sir. Sino nag-order sa'yo? The Chief of the Philippine National Police, sir. Parang wala namang basehan para arestuhin si E.S. Medjaldea. It's just blocking you. Sabi mo, palibasa malaking tao, naglagay ng upuan. Ganun ba yon? Yes, General Torre. Yun na yun. Talagang, yun na yung base mo. Ma'am, he has been doing that for the past 10 hours, preventing us from physically taking custody of the president, of the former president. So, Physically? Kasi nakita Yes, ma'am. naman namin tsaka lang tumayo tapos kumuha ng upuan. So, did you actually arrest E.S. Medjaldea in order to threaten or coerce PRRD to get on the plane? I Nanakot threatened. po kayo? Or baka naman kayo nananakot, hindi naman The word E.S. threatened may not be Medjaldea. appropriate at this time, ma'am. I just arrested E.S. Medjaldea based on the facts that I see at that time, which is obstruction of justice. Sa anong paraan na hinahadlangan ni E.S. Medjaldea yung proseso? Kasi hindi ko maintindihan, hindi ko talaga makita. He is physically restraining us from taking custody with the I president. don't see him touching you. Wala dyan sa video, hindi ka naman hinahawakan. Nasa gitna siya, ma'am, namin. He is Ang placing dami-dami himself- naman ninyo, kayang-kaya ninyong paligiran yung tao So palagay ko, paikot-ikot tayo dito sa istorya kung hindi naniniwala na may obstruction of justice. As a matter of fact, bakit hindi ninyo dinala si E.S. Medjaldea sa kulungan nung gabing yun? Kasi pinusasan mo na, nag-Miranda rights ka na, ba't hindi mo dinala sa preso? I have the option to file the case the way which way I deem appropriate at that time, ma'am. At ang nakita ko, dahil siya ay sumama sa former president sa aeroplano, I would just file the case later at the time. Depende na rin sa akin yun, ma'am, bilang arresting officer, whether I would like to Lahat yun pursue the pwedeng case or gawin ng not. arresting officer, sigurado ma'am. ka? Yes, Kasi, di ba, arrested person, 1 minute si E.S. Medjaldea. Pagkatapos, di mo naman dinala sa kulungan. Ang ginawa mo, sinakay mo sa aeroplano, naging pasahero sa Hague. Paano nangyari yun? Tumakas ba siya sa kustodiya mo? Pinatakas mo ba? Rinilis mo ba? Ano nangyari doon? Inaresto mo tapos rinilis. Anong klase yun? Those are decisions made in the context ng situation during the time, ma'am. So, sumakay siya sa aeroplano, Teka lang. pinasakay namin siya. When did you release him? Kasi di ba nakaposas na nga Yes, siya. ma'am. Tapos binasahan ninyo at inaresto. Gaano katagal siyang arestado? Actually, ma'am, nilagyan ko lang siya ng posas nang inaresto ko siya. Oo. And then, hindi nga niya mailagay ang kanyang kamay Tama. sa likod dahil na medyo malaki siya. Oo. So, even before we took less than 10 steps, hindi pa kami nakalabas dun sa pintuan ng room na yun, ma'am, hindi ko na ikinabit ang isa pang posas. And then, when he was in the bus, tinanggal ko na yung posas at pinasakay si Ms. Medjaldea. Sabi ko, maraming salamat, sir. Antayin mo na muna ang presidente dito sa bus para sabayan mo siya papunta sa aeroplano. Ang sinasabi niyo, diskarte mo na yon. Yes, ma'am. Diskarte mo. Pero hindi ba maliwanag na kapag arestado yung isang tao, hindi pwedeng palayain kung walang court order na naman? At saka kailangan may legal basis. Kahit may obligasyon ka, arestuhin because a crime is being committed in front of you. Hindi ba
Article 223 yan ng ating revised penal code, infidelity in the custody of prisoners. I am Bakit the mo arresting... pinalaya-biga? I am the arresting officer, ma'am, and I have the option to file the case which way I want it. Whether I will present him for inquest or I will go a regular filing on the prosecutor's But having office. arrested him, you cannot just release him. Bawal yun, di ba? Nasa revised penal code po, infidelity in the custody of prisoners. He's already a prisoner. You may also have violated your precious Article 125 for failing to deliver E.S. Medialdea to the proper authorities within 18 hours. A provision that you're very familiar with. Di ba sinabi ninyo, mamalasin naman kayo pag hindi ninyo sinorender. Ba't hindi mo ginawa? Again, ma'am, those are judgment calls that I made to ensure They're not the accomplishment judgment of my calls. mission. They are procedures. They're the law. They are Yes, ma'am. procedures. I made that judgment call, the decision to just release him and bring him on the plane based on the prevailing situation as I saw it during the time. I think that's the most prudent. I really thought at that time that's the most prudent thing to do to ensure that the primary mission of bringing the president to The Hague is accomplished. So to your mind, General Torre, you are empowered by law to release an arrested person without any order of any court. You're given the authority to arrest the person, release him kung gusto mo. Basta ikaw ang magdidiskarte. Ganun lang yon. Wala kang pakialam sa batas, sa revised penal code, sa lahat ng pinagbabawal. Ganun ba yun? That's not the context that I made those decisions, ma'am. That's Sasabi not lang in those contexts. saan ka naman nakakita? Inaresto mo yung tao, tapos isasakay mo, papuntang Hague. Anong klase yun? Nandito pa ba si Attorney Delgra? Sa online? I'm here. Madam Andito Chair. pa pala si Attorney Delgra. Sige, tatanong ko lang, kasi nakita namin yung video, pakita lang yung video, kung saan kinakaladkad si Attorney Delgra ni General Torre. General Torre, gumamit ka ba ng dahas laban sa sinuman na nandun sa Villamor? Kasi nakita namin nagkakaladkad ka eh. Ayun, kanina pa eh. Hindi naman dapat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong tao. Dami krimen sa labas. Sa gawin kayo namin. Sir, hindi kami humingi ng floor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Let's pretend the point that I'm saying. Ano sa naman? Pero, stress na, bawal hawakan. Ano yung binigyan? Bawal hawakan! Bawal hawakan. Ko na lang. Bawal The right to counsel is something that has to be observed and respected. Listen. Kasi nga, lawyer. Huwag mo tayo mo. Lawyer, pag hawakan. usap pa kami. Okay. Attorney, please man. Kayo mga su... General Torre, anong masasabi ninyo dito? Hindi ba yung pagtanggal ng upuan at pagkaladkad, paggagamit ng dahas? Si Ma'am, Attorney Delgra ba, tinakot ka ba? Nagbanta ba sa'yo o sa fellow officers mo? Physically, he was hindering you na naman from bringing PRRD to the plane. Bakit ninyo ginawa yan? Ma'am, thank you very much for again showing that video for us, for giving us a chance to clarify the context of that video. Yan nga ma'am, kitang-kita naman natin kung hindi natin ginawa yon. Sasama ba ng kusa si President Duterte na sasakay sa eroplano kung hindi natin i-escalate ang ating Ang mga... sinasabi niyo, General ang ating- Torre, gawain at tamang gawain ng kapulisan ang magbanta, kaladkarin at gumamit ng dahas sa sino mang iaarestuhin nila? Ma'am, may time na nga ina-arresto natin, tinututukan pa natin ng baril eh. So, that is Eto, in the force continuum. kaya okay to. Ibig sabihin, ma'am, presence lang natin, kausapin lang natin, that's the first step, okay yan. Hindi nag-comply, lalabas tayo ng non-lethal weapon. Hindi pa rin nag-comply, we escalate on the other tactics that is deemed necessary and allowed by law na gamitin Allowed by natin. law? Sigurado ka ba? Yes, ma'am. Talaga? That is part allowed by law and by regulations, the appropriate measures to ensure that the person is taken into physical custody. Teka muna, hindi Reasonable mo naman necessity, ma'am. inaaresto si Attorney Delgra. Ano ba yung sinasabi mo? Ma'am, Hindi naman si Attorney Delgra inaaresto eh. inaalis ko siya actually, ma'am. Bakit si Delgra pinag-iinitan mo at pinagbuhatan ng kamay, kinaladkad kung sa Actually, ma'am, inaalis ko na siya so that
other people can actually ask the president to stand up Pero and go tinakot to the mo siya, plane. hinila-hila mo eh. Yes, ma'am. Yes, Attorney Delgra, gusto ninyo. Because hindi naman siya alis kung hindi natin gagawin sa kanya yon. Tinakot ba ninyo, Attorney Delgra? Naging If I may, Madam President. Madam Chair. Yes, Attorney Delgra, nandiyan pa kayo? Apo, I've been listening to the answers of General Torre. Mali ata yung context na sinasabi niya. If I may. Yes, please proceed, Attorney Delgra. Hindi naman kayo Thank you, inaaresto. Madam Bakit Chair. kayo binantaan? Bakit kayo kinaladkad? Hindi namin maintindihan. Tama po, Madam Chair. Pati po ako, hindi ko rin maintindihan kung bakit ginawa ni General Torre sa akin yun. No? But what we have been saying, si E.S. Mildaldea, pati po ako, nandun sa tabi ng dating Pangulo, ina-advise po namin siya as our counsel to invoke what the legal remedies available to him. Yung pong una, yung sinasabi ko na rin dito sa video, yung Article 59 ng Rome Statute na kailangan siyang dalhin doon sa competent judicial authority ng custodial state. And the former president understood it very well. And that's the reason why he keeps on telling General Torre na dalhin siya sa korte. Pangalawa, which General Torre has not amplified a bit. Earlier, as mentioned, the doctor was able to get in and the doctor herself said that there is a medical emergency na kailangan i-admit ang dating Pangulo sa hospital. And we have said that a number of times, me personally, to General Torre, and he has repeatedly denied the request. Yun po ang katotohanan dyan, patungkol doon sa rights ng dating Pangulo that he be brought to the hospital for a medical emergency. At one time, we even have an exchange with General Torre, and I hope he will admit this before the committee. I asked him na may medical emergency and he was asking for a medical abstract. Sabi ko, we don't have a medical abstract because the situation is fluid. We just learn about it now. You want to talk to the doctor? He doesn't want to talk to the doctor who was already there examining the former president. And that's how it happened. As it turned out, we knew all along that he will never be taken out of Villamor except into the plane and onto the Hague. Yun talaga ang plano. And he has in fact admitted it already in the interviews and before the Senate committee. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, General Torre. May isasagot po ba kayo dyan? Dahil eto nga, nagbanta ba si Attorney Delgra sa inyo o sa mga opisyal ninyo? Was he physically hindering you from bringing PRRD to the plane? Was he committing a crime? Yes, General Torre. Bakit siya kinaladkad? Hindi namin maintindihan. As Attorney Delgra has himself admitted, sinasabi niya may medical emergency, may mga opinion ng doctors niya, which is contrary to the opinion of our doctors. And I think we can put that to rest already na wala medical emergency because the president himself, before he landed on the plane, made a video, sent to her daughter, posted on the internet, saying that he's okay. So, I think talagang ngayon, Hindi ang nasubstantiate pasyente natin. nagsasabi no ng doktor po. Nasubstantiate, na personal choice, by the way. nasubstantiate Hindi natin, yung, ma'am, army doctor. na wala nga talagang medical emergency. And Balik we have the tayo kay hindsight Attorney of a Delgra. 2020 vision, 2020. Okay lang yung collateral damage, yung mga katabi ni Presidente Duterte. Okay lang na saktan, arestuhin, na walang kasalanan yung mga katabi at nandyan para lang sumuko si PRRD. Ma'am, I do believe that everything that I did during the time are all within the ambit of the law. Kung ngayon, kung may mga taong gusto magreklamo at reklamo ako, I can answer them on the proper forum if they file the appropriate charges in court. Thank you, ma'am.